Napansin mo ba? Isang title lang na medyo shocking. Milyon na agad ang views. Pero bakit nga ba maraming tao ang madaling maniwala sa clickbait? Alam mo ba, sa social media ngayon, napakalakas ng kapangyarihan ng headline o title. Isang salita lang na nakakagulat, nakaka-curious o nakaka-excite, automatic, mapapapindot ka. Yan ang tinatawag na clickbait. Pero bakit nga ba maraming tao ang nahuhulog dito? Una, dahil sa curiosity. Ang tao, likas na mausisa kapag may nakita kang title na hindi mo paniwalaan ang nangyari sa kanya. O kaya, isang simpleng trick lang, yumaman siya agad. Ang unang reaksyon ng utak natin ay, ano kaya yun? Kaya kahit minsan hindi naman importante, napapindot pa rin tayo. Pangalawa, dahil sa emotions, maraming clickbait ang gumagamit ng shock, galit, takot o excitement. Halimbawa, delikado pala to, ginagawa ng milyon-milyong tao araw-araw. Kapag may halong emosyon, ang title, mas mabilis itong kumakalat dahil sa gusto agad ng tao malaman ang sagot. Pangatlo, dahil sa algorithm ng social media, kapag maraming nag-click, maraming nagre-react at maraming nagko-comment, iniisip ng platform na, interesting ito sa mga tao. Kaya lalo pa itong ipinapakita sa mas maraming users. Pero ngayon, pag-usapan natin ang epekto ng clickbait. Unang epekto, nawawala ang tiwala ng audience. Kung paulit-ulit na ang title mo at exciting pero ang laman ng video ay hindi naman ganon ka-value, darating ang panahon na sasabihin ng viewers, clickbait lang naman yan. At kapag nangyari yon, bababa ang credibility mo bilang creator. Pangalawang epekto, mababang watch time dahil minsan ang title ay sobra sa hype. Kapag pinanood na ng tao ang video at hindi tugma ang content, agad silang umalis. Ang tawag dyan sa analytics ay audience drop. At kapag mababa ang watch time, hindi rin masyadong itutulak ng algorithm ang content mo. Pangatlong epekto, nasasanay ang audience sa mababaw na content. Kapag puro shock value at hype ang ginagamit, mawawala ang focus sa quality at value ng content. Pero tandaan mo ito bilang content creator. Hindi masama gumawa ng attention-grabbing title. Actually, kailangan yon. Pero ang importante, totoo ang title. May value ang content at may matutunan ang audience. Kasi ang tunay na malakas na creator, hindi lang marunong manghikayat ng click. Marunong din magbigay ng value pagkatapos ng click. Kaya kung creator ka, tandaan mo ito. Hindi sapat na maraming views lang. Mas mahalaga na pagkatapos manood ng audience mo, masasabi nila, sulit ang oras ko sa panood nito. At doon nagsisimula ang long-term growth ng isang content creator. Kaya ikaw bilang creator o viewer, maging matalino sa pag-click at maging responsable sa paggawa ng content. Ano sa palagay mo? May dagdag ka? Paki-comment, like, follow, and share na rin. See you in my next video, Kamagnet.